Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ikalan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw gumising ka ba, huminga ka ba, at sa napanood mo ang vlog ni Sir Ivan, okay? Baga na sa mga kaabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakapi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa klang matrabaho, at kung na po guys sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibang episode, panibang balitaan dito sa ating channel sa JLRB TV. Kung sa mga kaabayan, pag-usapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Virgos mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawalan ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? So before tayo mag-start po nating talakayin ng araw, well, siyempre, i-greet muna natin po ang ating mga kabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Jonard Centino Magalion. Siya po ang apo ni Sir Joseph Magalion. Also pasalamatan rin po natin yung nabigay sa atin ng super thanks, as usual, si Ma'am Nilda Berho. Again, thank you so much, Ma'am Nilda Berho, nabigay sa atin ng super thanks na 6 euro. Thank you so much. At sa mga kabayan, nandyan rin po kasama natin ating isa sa ating mga solid viewers. Nandyan si Ma'am Maricruz Hernandez, Lemuel Pasco, Linda Lim, Jillian Quezon, Rin Valdez, Leonardo Esteliero, and hi to Maria Medesoplon. Siyempre, i-greet po natin si Sir Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin, at Dayday. Mga kabayan, isa po sa usapan ngayong araw, itong ginulat tayo sa mga pahayag ng mga IT experts tungkol dito sa nangyari sa PhilHealth. Di ba kahapon sinabi ko sa the end po sa ating video na kung saan tungkol doon sa interview po ng isang spokesperson ng PhilHealth na kung saan kung merong makita dito na isang IT experts or may alam po dito tungkol sa mga hacking, pagtatawanan po yung spokesperson ng PhilHealth mga kabayan. Di ba sinabi ko yun? At saka talagang sakto po ang ating analysis dito at nangyari po. At sinabi na po dito na isang eksperto na kung saan pinagtakpan po ng taga PhilHealth ang totoong estado sa nangyari po sa Data Lakes incident sa hacking mga kabayan. So yan rin po ating analysis dito. So tama lang po si Sir Ivan. Di ba? Kasi ma-analyze naman ho yan mga kabayan na pinagtakpan na dito ang totoong nangyari. Kasi nga para hindi tayo mag-hysterical yung ibang mga kababayan natin na membro po ng PhilHealth. At saka hindi po dito magkagulo, magkaroon po ng case mga kabayan. So dito nag-decide na po yun, yung Senado na dadalhin po yung issue na yan by next week mga kabayan. Magkaroon po dito ng hearing tungkol dito kung sino ba dito ang totoo na merong lapses, bakit nga hindi nilalagyan po ng antivirus yung server mga kabayan, at bakit rin po nakaabot doon sa Medusa team yung mga hackers mga kabayan na vulnerable sila sa panahon na yon kasi wala silang na-install po na antivirus. Meron silang installed na antivirus mga kabayan, pero expired na kasi ang license po ng antivirus na yan kasi hindi nila nirenew po yung subscription po ng antivirus mga kabayan. So yan nga ang sitwasyon ngayon. Alam nyo, gusto kong tutukan tong issue na to kasi nga siyempre si Sir Ivan may alam lang po tayo tungkol ito ng konti sa computer mga kabayan. So dapat tutukan natin to kasi nga ang dami po na mga membro ng PhilHealth at saka hindi malayo na mangyari mga kabayan na magka-problema dito kasi nga yung mga credentials po na iba nating mga kabayan na membro po ng PhilHealth, malaman nila or malaman po ng mga hackers ang kanilang mga whereabouts, yung kanilang credentials, like for example, yung cellphone numbers, yung account nila doon sa bangko o yung mga ATMs. So yan po ay delikado mga kabayan. Pero ito po ay pinagtakpan ng taga PhilHealth. Kaya ayaw ko dito na magiging tanga tayo. Dapat lang natin tutukan to at dapat rin natin
sumapal pa rin po yung taga PhilHealth. At sa pag-usapan rin po natin yung ipinakita ko na balita tungkol sa nangyari doon sa Commonwealth mga kababayan, na kung saan na meron ditong sinibak na isang pulis na dahil po doon sa pagharang po sa trapiko doon sa Commonwealth, kasi sabi ng pulis ay meron lang dadaan po na isang VIP, pero yung pag-video mga kababayan, medyo may intention to yun na manira eh. Bakit nga pala kumalat tong video to mga kababayan tungkol doon sa insidente sa Commonwealth na kung saan sinibak dito yung isang pulis? Dahil po yan nire-upload po ni TD Casino. Kilala ba natin si TD Casino mga kababayan, kung saan siya dito naka-affiliate at saka saan siya dito na grupo na kabilang po doon sa mga kaliwang grupo yung mga NPA mga kababayan. Kilala naman natin yan, at natukoy na rin po dito kung sino po yung original uploader ng video na yon. Alam nyo, I just want to make it clear na hindi po ako pabor mga kababayan na sinibak kaagad yung pulis na yon. Yes, hindi ako pabor. Gusto ko lang i-clear dito kasi nga hindi maganda yung mga kababayan. Di ba under investigation pa po ito, at saka yung QCPD medyo nag-overreact agad, sinibak agad yung pulis mga kababayan. Hindi ba napansin po ng QCPD na meron pong kausap sa kanyang cellphone yung pulis ni mga kababayan? Dapat investigahan kung sino po ang nagbigay ng mandato sa pulis na yun, kung bakit hinarangan niya o nilagyan po ng harang yung traffic doon sa Commonwealth. Sana hindi po yun kaagad sinibak mga kababayan. So hindi ko talaga nagustuhan yun. Pero alam nyo, kaya nga ibinalita natin dito yung issue na yan kasi dapat i-clear natin po ang pangalan ni BP Sara, kasi ang kanyang pangalan mga kababayan ay nakalagkad talaga dito, at napag-alaman ho natin na during po sa insidente na yon, yung pagharang po ng pulis na yon dun sa Commonwealth, si BP Sara ay nandun po sa Mindanao mga kababayan, kasi nga para po sa Teachers Day ba yon or Teachers World's Day ba yon, meron siyang inatina mga kababayan. So clear dito na wala po sa Quezon City si BP Sara mga kababayan. Kaya sa pag-usapan rin po natin mga kababayan, ito rin tungkol po kay Pura Loca Vega. Kasi kahapon hindi ko ito napag-usapan. Alam niyo ba na merong sikreto si Pura mga kababayan? Sikreto na naman po. Alam niyo po si Sir Ivan, siyempre magsukit-sukit tayo, meron po akong nalaman tungkol ito kay Pura mga kababayan. At saka hindi pa po sa dito. Even though nakaligong po ng malaking pera si Pura Loca mga kababayan, kasi nga di ba nagkaroon dito ng donation drive yung grupo ni Pura Loca para po sa kanyang ipangpiyansa, at saka para po dito sa budget, at saka budget po para sa kanyang kaso mga kababayan, kasi nga siyempre malaki po ang kanyang kakailangan, kasi dalawa po ang kaso ang ginakaharap ngayon ni Pura Loca Vega mga kababayan. Ang laki po ng budget ang kanyang nalikom dito, pero hindi pa rin po makakalabas si Pura Loca Vega. Bakit? Mamaya papakita natin yan, and girls, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, palagi ito marandalang bambo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start na ating balitaan mga kababayan, siyempre as usual, i-greet ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Howdy to makabayan, lalong-lalo na maraming salamat po sa Unity Team supporters. And girls, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga Suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Distinct Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka very intrigued po ng mga issue, panlipunan mga kababayan, gusto ko lang po i-congratulate ang Gilas Pilipinas kasi nasungkit nila yung gold mga kababayan. Again, congratulations po sa Gilas Pilipinas. Tingnan nyo kung hindi po pinilitan dito si Chat Reyes mga kababayan, yung old po na coach, at saka pinilitan siya dito ni Tim Con, hindi po makuha yung gold mga kababayan. Diba? At saka i-congratulate po natin si
Annie Ramirez kasi nakuha rin po siya ng gold medal mga kabayan. Yung sa sa Jiu-Jitsu. The same po dito kay Miggy Ochoa, Jiu-Jitsu rin mga kabayan, pero different po na kategory. Again, congratulations po kay Annie Ramirez. At saka lang yung kabayan, kahapon, nakalimutan ko nga pala yung first po na nakuha ng gold medal. Sana pala yun si EJ Obiana, yung sa pole vaulter mga kabayan. Siya po yung first dito na nakuha po ng gold. So dito ang ranking po ng ng Pilipinas sa Asian Games, pang 16 po yung Pilipinas kasi nakuha tayo ng 4 na gold at saka as of today, nakuha po ng 4 na gold, saka meron 2 silver or 3 na ba yung silver at saka marami pong bronze mga kabayan. So again, congratulations po sa lahat ng mga Pinoy na nakuha ng medalya. Hindi po basta-basta yung mga kabayan, yung pagiging atleta at saka makipag-compete dito sa Asian Games. Like for example, dito rin po sa kay AJ Obiana na pole vaulter. Alam niyo ba si AJ mga kabayan na pang second ho yan, world rank number 2 po si AJ Obiana, whole world ho yan sa pole vaulter po na games. So hindi yan basta-basta. So dapat na natin silang pasalamatan kasi nga yung pagiging atleta ay hindi naman po yan kaagad na magiging magaling ka sa pagiging athlete na like for example 1 week lang, 2 weeks lang na preparation. Hindi po ganun mga kabayan. Hindi kasi yan katulad po na isang pagkanta, sa pagsayaw, pwede ka pong gumaling in just 2 weeks. Pero yung pagiging atleta, it takes how many years yan mga kabayan. So dapat bigyan natin ng pugay dito ang ating atleta. At tungkol rin po dito kay AJ Obiana, ipapakita ko sa inyo ang balita. So for more details, let's watch this. Binigyan ng mainit na pagsalubong si world's number 2 pole vaulter at Asian Games gold medalist EJ Obiana ng kanyang high school alma mater na Chiang Kai-shek College. Nakatutok si JP Soriano. Asian Games gold medalist, our alumnus, let us all welcome Ernest John Obiana. Homecoming fit for a hero ang isinalubong ng Chiang Kai-shek College kay world's number 2 pole vaulter at Asian Games gold medalist EJ Obiana. Bukod sa mga yan, proud ang high school alma mater ni EJ dahil sasabak siya sa anyay biggest championship niya sa 2024 Paris Olympics. Nothing certain. I'm gonna keep knocking on the door. I don't go into competitions to take silver. That's how I am. That's how I compete. Inalala rin ni EJ ang mga tumatakbo raw sa kanyang isipan habang tumutugtog ang ating pambansang awit nang sabitan siya ng Asian Games gold medal. Trying to live that moment and feel like and understand what it took for me to be here, what are the struggle to accomplish the things that I've said last year, be able to keep my word. Sa gitna ng sunod-sunod na official pictorial at shoot sa kanyang homecoming, nagpaunlak pa rin siya sa mga estudyante at naging guru niya na gustong makipag-selfie. Naalala niya tuloy ang buhay estudyante niya sa Chiang Kai-shek. I used to commute from our Papa station, ride the jeep. It kind of brings back a nostalgic memory. Before EJ, walang pole vaulter. Si EJ talaga ang nagbigay ng interest. Kaya nagtatayo na ang paaralan ng world-class track and field at pole vaulting facility na magagamit din ng ibang pwedeng maging future national athletes. Nag-ambagan din ang board members at alumni association ng Chiang Kai-shek para sa 10 milyong pisong financial assistance para sa paghahanda ni EJ sa next Olympics. Felt like I failed the Filipino people in 2021. I decided I'm gonna go another 4-year cycle. The commitment that I have, the promise that I have to the Filipino people is until 2024. Bago yan, nakatakda siyang mag-training sa iba't ibang pasilidad sa Europa at lumaban sa ilang international pole vaulting competitions. Again, so congratulations po sa lahat ng mga atleta na nag-compete sa Asian Games. Congratulations, okay? So anyways, dyan naman tayo sa next topic. Ipapakita ko dito sa inyo mga kabayan yung pinuntahan po ni BBM kasi si BBM nagpunta doon sa Aklan, doon po sa Antique at saka doon po sa Rojas City, nabigay sa doon ng bigas mga kabayan at saka yung cash assistance. So for more details, let's watch this. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito,
Marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na ang pagmamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makitang maraming natutulungan ang ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din na kaagapay. Higit sa lahat, makilahok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato, tulad na natimbog natin sa na-smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabatbat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa. Pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, wag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan, at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Baka hindi nyo po alam nyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po ay nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. Seryoso po ang gobyerno sa paglutas ng mga suliranin sa agrikultura. Kabilang dito ang pagbababa ng presyo ng ating mga produktong agrikultural. Ngunit, paano po natin lubusang matutupad ito kung patuloy ang pamamayagpag ng smuggling at hoarding sa bansa? Ilan lamang ito sa mga sanhi ng pagtaas ng halaga ng bilihin. Kaya naman, patuloy ang pagkilos ng gobyerno upang mapuksa ang mga sindikatong sangkot sa iligal na gawain ito. Hindi po lingid sa inyo na ang mga bigas na ipapamahagi ngayon ay mula sa mga nakumpiskang smuggled rice ng Bureau of Customs. Patunay lamang po ito na walang sinisino ang pamahalaan at lahat ng mahuhuling na nananabotahe sa maayos na daloy ng merkado ay tiyak na mananagot sa batas. Patuloy din ang
pagsanggunin natin sa Kongreso upang maging ganap na krimen ang agricultural economic sabotage at mas maging mabigat ang katumbas nitong kaparusahan. Kaya magsilbi itong babala sa mga smuggler, sa mga hoarder at sindikato diyan. Nasa bagong Pilipinas na tayo, hindi nalulusot ang inyong mga lumang estilo. Hindi na pwede ang inyong mga kalokohan ngayon. Iniimbitahan ko naman ang buong sambayan ng Pilipino, kasama kayo mga taga-Antique, na maging mapagmatyag at maging katuwang sa pamahalaan, sa pagsugpo sa mga salot at pagsasamantala ng salipunan. Mas magiging malakas ang ating puwersa kung sama-sama tayong kikilos tungo sa mas masagana, panatag at matatag na kinabukasan nating lahat. Narito po ang pamahalaan ninyo upang damayan at suportahan kayo. Patuloy po tayong magtutulungan upang magtagumpay sa ating mga hangarin para sa bayan. Asahan po ninyo na kami sa pamahalaan ay tuluyang naghahanap ng mga para-paraan upang tulungan lahat, lalo na ang mga pinakanangangailangan na mamamayang Pilipino. Asahan ninyo na ang inyong pamahalaan ay araw-araw nagtatrabaho, iniisip kung paano tulungan ang ating mga mamamayan upang tayo ay mapunta na sa mas normal na sitwasyon, tayo ay mapunta na sa maganda na lipunan na lahat ng bawat mamamayan ay kasama sa pagsugpo sa krimen, kasama sa progreso na lahat ay nararamdaman ang pagpaganda ng ekonomiya ng Pilipinas at ng buong Pilipinas. Asahan po ninyo yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at magandang hapon po. Maraming salamat po, Pangulong BBM Marcos, sa tulong nyo po. Napakalaki, napakahalaga po. Thank you very much po. Napakaganda ng kalooban nyo dahil isa po kami sa napili. Thank you po, malaking tulong. God bless. Ang Panginoon po, andyan sa'yo, tutulungan ka. Thank you po ng marami. Sana marami ka pa pong matulungan. Ako, naniniwala ako makaabayan na talagang bilang na dito yung araw ng mga smugglers at saka ng hoarders. Kasi alam nyo, before po nag-vlog si Sir Ivan, that is breaking news na makaabayan, doon po sa Radyo Pilipinas ko ba na nabasa yon. Meron pong nadagdag po, di ba previously, meron pong kinasuhan ito na 3 warehouses na mga smuggler makaabayan. So ang idinagdag ito, meron pong 2 smuggler rin. At saka I'm not sure kung hoarder ba yung isa makaabayan. Hindi ko lang sure ha, pero i-clear nila yung balita na yan by next week. So aabangan natin po yung balita makaabayan. Kasi nga breaking news, medyo teaser pa lang kasi yung sinabi po doon sa Radyo Pilipinas. So merong 2 nadagdag dito. At yung information na yan ay nakuha doon sa budget hearing sa Senado para dito sa agriculture makaabayan. So anyways, kung napapansin nyo po, di ba nakita natin si Marojas makaabayan? Di ba napansin, sinabi niya dito na matagal na po silang magkaibigan, matagal silang kasama doon sa New York. Ngayon, ginamit na lang po ito at binuhay na lang po ang pangalang Marojas na mga gunggong na yan, yung mga anti-Marcos makaabayan, kasi nga binuhay dito yung balita-balita na parang si Marojas daw ang ipapasok ni BBM doon sa agriculture at siya daw dito ang papalit kay BBM bilang sekretary sa agriculture. Di ba napakalabo talaga niya makaabayan? Bakit? Di ba may nakita na tayong balita na ipinost po ng bilyonaryo.com na meron ng isang bilyonaryo yung posible na papalit dito ni BBM bilang sekretary. At malapit na po si BBM na magre-resign makaabayan. I think nabalitaan na to natin yan. Pero bakit na dito ipinasok po ang pangalan ni Marojas? Hindi man po ibig sabihin na matagal nang magkaibigan si BBM at si Marojas, ipapasok niya sa makaabayan sa agriculture. Kilalang kilala ho natin si Marojas at kilalang kilala ho natin kung paano magtrabaho yung mga yung mga dilawan makaabayan. So malabo po na ipapasok ni BBM si Marojas dyan sa agriculture. Ang makaabayan, so dito tayo sa issue po ni VP Inday Sara.
Kasi nga i-clear natin dito na as I said on my intro na hindi talaga ako pabor na tinanggal kaagad or siniba kaagad yung polis na yon, kasi nga siyempre binigyan lang sa dito ng order mga kababayan na nilagyan po dito ng harang yung traffic doon sa Commonwealth at napag-alaman ho natin na wala naman po sa or hindi po dadaan si BP Sara sa Quezon City kasi nga nandun siya sa Mindanao dahil meron siyang inatinan po na isang event ng mga kababayan. Pero bakit kasi biglang nalito dito yung pulis? Dahil nga 'di ba meron siyang na mention dito na VIP, but it doesn't mean si BP Sara yung mga kababayan. At ang nagbigay dito ng Malaysia yung pong uploader. Dito mukhang natukoy na yung original po na uploader mga kababayan. So for more details, let's watch this. Duda ang Quezon City Police sa tunay na pakay ng original na nag-upload sa social media na nangyaring aberya sa trapiko sa Commonwealth Avenue. Ito ang sinabi ni QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan kaugnay sa nag-viral na insidente kung saan pinahinto ang pulis ang mga sasakyan dahil sa impormasyong dadaan ang convoy ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa opisyal, kahina-hinala ang ginawang pag-video ng uploader sa nasabing sitwasyon. Kung ating panonoodin yung video, ay hindi naman po yung pulis talaga ang nagsabi ng pangalan ng ating pangalawang pangulo, kundi yung uploader, At dahil diyan ay siya po ay ating iniimbestigahan base na rin sa kautusan ng ating Vice President na mag-conduct po ng investigation at imbestigahan kung sino ba yon yung nag-upload na yon na ginamit yung pagkakataon para gamitin sa kanyang personal na agenda o sa kanyang hindi magandang layunin para sa ating pangalawang pangulo. Bakit si BP Sara napagkamala na dadaan sa kali, hindi naman pala nasa butuan pala? Yes, tama po ang ating pong pangalawang pangulo ay wala po sa Quezon City, wala po siya doon sa area sapagkat lagi sinasabi ko nga dito sa mga nauna kong panayam sa ating mga kasamahan sa media, ay talagang pag kami darating na mga VIP ay hindi po ganun lang kasimple ang security preparation natin, At kung mapapansin nyo doon po sa video ay yung pag-stop ng traffic ay ginawa lamang ng isang pulis na naka-assign sa Police Station 14 na siya yung nagmamando ng traffic doon sa Tandansora, Commonwealth. At base po doon sa aking panayam doon sa police, ay kung mapapansin nyo nga doon sa video, ay may kausap siya sa telepono. At yung kausap niya sa telepono ay yung isang pulis naman po na naka-assign doon sa kabilang kanto. Yun ay tumatawag na sinasabing may paparating na VIP convoy. So, yun namang pagharang po natin, yung pansamantalang pagpigil sa daloy ng trapiko, yan naman po ay ginagawa na natin, yung traffic management na stop and go scheme pag may mga dadaan, hindi lamang kung may VIP convoy, kundi kung maging pag may mga ambulansya, minsan ay pinipigil din natin, minsan naman pagka meron tayong mga tao na pinoproteksyonan talaga, maaaring siya ay testigo sa isang sensational case o maging yung mga suspect ay napapagbigyan din natin ng ganyang pribilehiyo para masigurado lamang na mabilis yung paggamit sa kakalsadahan. So, itong particular po na event na ito ay nung nagkausap yung dalawang pulis doon sa lugar na yon at sinabing may VIP convoy na nadaraan. So, ang ginawa po ng pulis ay in-stop pansamantala yung traffic at pinabayaan makadaan yung convoy. At habang nangyayari po yun, ay kausap niya yung isang pulis doon sa kabilang linya. At inabi naman niya nung akin silang nakausap na yung pagkarinig niya doon sa VIP convoy, parang narinig niya BP. Dahil siya nga ay ini-engage nung taong nag-upload nung video. At General, kasi parang ang dating grabe yung aberya na doon kasi sa post na ginawa ni Teddy Casino, parang matindi yung aberya na ginawa ng police, ng convoy na yon. Just to be clear, gaano ba katagal naghintay yung mga tao doon? Baka kasi ginamit yung video na yon para sabihin sa public na grabe yung inconvenience na ginawa doon. Nung kinausap ko po yung police mismo, ay sinabi po niya mga 2 minutes lang daw po yun. More than a little over of 2 minutes sapagkat hindi naman ganoon katagal po yung
itigil nung yung daloy ng trapiko. Do you think irresponsible po yung, responsible and very sensational yung ginawang pag-post na yon sa social media, and to paint na mali yung ginawa ninyo sa trabaho ninyo, no, ng police, nagamit pa siya para sabihin na si VP Sara nga yun, no, at the same time ginamit yung sitwasyon para masira yung Vice President. Yes, tama po kayo, no, sapagkat kung ating panonoorin yung video ay hindi naman po yung pulis talaga ang nagsabi ng pangalan ng ating pangalawang pangulo, kundi yung uploader, At dahil diyan ay siya po ay ating iniimbestigahan base na rin sa kautusan ng ating Vice President na mag-conduct po ng investigation at imbestigahan kung sino ba yun yung nag-upload na yon na ginamit yung pagkakataon para gamitin sa kanyang personal na agenda o sa kanyang hindi magandang layunin para sa ating pangalawang pangulo. Alright. And super last question na po kasi nagbigay po ng letter, naglabas ng liham. Pinabot po sa opisina niyo, General Maranan, si Vice President Sara, and sabi doon sa sulat niya na kung nag-cause ka ng inconvenience, kayo po daw mismo sa QCPD. Ang QCPD po daw mismo ang humingi ng paumanhin. Sir, nag-reach out po ba yung office niyo sa office ni Vice President Sara para malinawan po doon sa issue po? Yes, tama po. Kagabi pa lang po ay nakipag-ugnayan na kami sa office po ng ating Vice President at ipanaabot po natin sa kanya yung ating pong paghingi ng paumanhin at ganun din po sa ating mga kababayan na pasamantalang naabala o nagkaroon ng inconvenience sa kanilang paglalakbay during that time. Tayo po ay humihingi ng paumanhin. At gaya nga ng sinabi ko, pati yung mismong police at yung station commander ay humihingi din ng paumanhin sa ating pong mahal na Vice President. Okay, so General Maranan, ang tanong kasi ng sambayang Pilipino kung bakit ninyo sinibak agad sa pwesto yung pulis na yon. Hindi naman siguro kriminal yun, makabayan, kasi ang nangyari miscommunications lang po. I think pwede naman acceptable naman po na magkaroon dito ng public apology yung pulis na yon kasi nga miscommunications, makabayan, hindi naman kriminal yun eh. Ang dapat, saka ang plano pa nila kakasuhan po, plano ng QCPD ay kakasuhan po yung pulis na yon. Ang dapat kakasuhan dito, yung nagpakalat po yung ng video na yan, si TD Casino, makabayan. Pero meron kasing original uploader na hindi pa natin alam kung siya po talaga yung nag-upload, makabayan. Pero meron po dito yung meron dito nagpahayag po, nabigyan ng statement kasi nga ang kanyang pangalan na nangalan po na Janos Munar, nag-react siya doon sa interview ng Teleradyo, makabayan. So nag-post kagad itong si Janos Munar. Sabi niya, I am Mr. Janos Munar, and it is my real name. I was mentioned by Police Lieutenant Colonel May Hinyo, the station commander of Quezon City Police Station 14, over an interview at Teleradyo, who uploaded the viral video in Commonwealth. May I clarify that I am not the main uploader of the video. It was sent to me by a friend through Messenger, which upon asking her, so babae, makabayan, was also sent to her. Meron pang ibang uploader na nagbigay na doon sa nagbigay sa kanya, makabayan. So napakadali lang yan i-trace. Pwede naman kasi dito magbigay po ng screenshot itong si Janos Munar kung sino or ano ang pangalan po na nag-forward sa kanya nung video, makabayan. Di ba? I think okay naman po yan. So ilagay po natin, I'm not also the one who took the video nor related to the one who took it. As a concerned citizen, I posted it because I want the public to know that to stop the traffic for a VIP to cross is a little excessive. And it is based also on the pronouncement of the police who was in the video, who's supposed to say things that are verified. Yes, I am a critic of the BP, but I don't post anything that is false against her. I am a citizen, and it's my right to ask accountability from our public servants. By mentioning my name in public, some avid supporters of the BP are now harassing me with harsh words in my FB account. Sana po i-verify niyo po muna if totoo yung bintang na ako yung kumuha or the main uploader of the video. So para ma-prove ho dito ni Janos Munar na hindi siya dito yung original uploader, dapat mabigay siya dito ng screenshots kung sino ang totoo dito na nag-upload, makabayan. Diba sabi niya, pinoward lang po yan, yung video na yan, galing po sa kanyang friend na babae
family. So very easy lang po i-trace yung babae na yon. Dapat yung babae na rin yung makabayan, kung sa tingin niya na hindi siya dito yung original na nag-upload, dapat nabigay siya ito ng screenshots rin para matrace po kung sino ang original po na uploader. At saka ako agree ko dito, dapat kasuhan po si Didi Casino at wag pong kasuhan at hindi po kasuhan yung pulis na makabayan. Kawawa naman hindi naman yung kriminal sinibak na nga sa pisto, plano pang kakasuhan makabayan. So hindi ako agree doon. So anyways, bago mag-jump po sa ating next topic, isasama natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Hi to Ma'am Teresita Tumaliwan, Boss Estelia, Oliver Arcon, nandyan po ating mga channel members. Hello kay Ma'am Ryan, Cosme Defender, Posong Inami, Osis Queen, Fizz Calante, Russell T. Rowell, Bia Bibar, and Mel Grace Holmes. And hi to Maiti Baiza, Juana Matias, nandyan rin po si Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Shoutout daw sa lahat ng mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. Hi to Godfrey Tungkua, Evelyn Garcia from Milan, Italy. Nandyan rin po si Felix Frank Dolfo Akong. I-share rin po natin ang Samahang BBM para sa Pagbabago Worldwide Movement or SBPWM. Ang kanilang founding chairman at saka president si Amang Frank Dolfo Makabayan. Hi to Ma'am Shane Sibal. Nandyan po si Ma'am Elizabeth Sumaldi. Siya nandyan sa Balut, Tondo, Manila, Barangay 130, Zone 11. Siyempre siya rin po kay Ashen from Cyprus. Makabayan, balita rin po natin dito yung tungkol po kay Pura Locavega kasi malaki po ang kanya nakuha dito sa na donation from his group, yung sa Drug Philippines Makabayan. Kasi nagkaroon dito ng donation drive ang kanyang grupo. Pero may na-discovery po si Sir Ivan tungkol dito kay Pura Locavega. So, for more details, let's watch this. Nakalikom na ng donasyon para pangpiyansa si Pura Locavega. Siya po ang drag artist na inaresto dahil sa viral na Ama Namin performance. Nagbabalik si Elaine Fulencio. Drug is not a crime. Ito ang iginiit ng ilang drug artists at supporters matapos arestuhin si Amadeus Fernando Pagente o mas kilala bilang Pura Locavega. Wala pang 24 na oras, nakalikom agad ng higit 400,000 pesos ang donation drive para makapagpiyansa ang drug artist. Sa isang ex-post ng drug den creator and director na si Rod Singh, nagpapasalamat siya sa mga tumulong para makalaya si Pura Locavega. Sobra pa raw yun kaya makakaluwas din ang ina ni Pagente papuntang Maynila. Dinala kahapon sa MPD Station 3 ang drug artist dahil sa patong-patong nitong kaso sa immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows. Ito ay matapos maghain ng reklamo ang mga deboto ng Nazareno na Hijos del Nazareno sa drug performance ng Ama Namin Remix noong Hulyo. Sa Facebook post ng grupo, nagpasalamat sila sa mga sumuporta sa pagsasampa ng kaso laban kay Vega. Anila, hindi papayag ang mga deboto na lapastanganin ang pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Sa panayam kay Pura Locavega kahapon, sinabi niyang nagulat siya sa inihaing warrant of arrest. Tinawag pa niya itong unfair o hindi patas. It's unfair. We've been, handed a warrant of arrest, so I'll be like, okay, sige. Iwanan na yun nilabas. So it's kind of like a bit of a surprise. Wala raw kasi siyang natanggap na sampina sa 4 na magkakahiwalay na reklamo sa Maynila. So far, I did face all of the charges. Went to the courts for the 3 cases that were filed to me in QC. Here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. So immediately after knowing that the case was ongoing, patuloy na pinaninindigan ni Pura Locavega na art expression niya ang ginawang performance. Nakatakdang humarap sa hearing si Pura Locavega sa Manila RTC Branch 36. Yes, art expression po ang kanyang ginawa, kabayan. Pero ang ginawa niya dito na art hindi naman kasi maganda. Marami siya itong naaapakan, mga kabayan. So idagdag ko lang po. Before kasi ako nag-vlog, mga kabayan, nakita ko doon sa balita ng PTV. Hindi ko na ipakita itong video. Pero ang sabi dito doon sa balita ay hindi pa makalabas itong si Pura, mga kabayan, kahit nakapagpiyansa na. Kasi daw mayroong kulang po na documents na hindi pa naibigay ng kanyang attorney. So klaro, hindi pa po makakalabas itong si Pura, mga kabayan. Okay, so alam nyo ba na itong si Pura Locavega, mga kabayan, ay nung panahon po ni F. Ferrardi, last year 2021 ay nagtrabaho siya dyan sa DOH.
Yes, ayon po yan dito sa balita, Pura Lucavega, tauhan pala ng DOH. So, basahin ko lang po yung context ng makabayan. Bukod sa pagiging drug artist, ay isa rin palang officer ng DOH ang nakakulong na si Pura Lucavega. Batay sa link profile ni Amadeo Pagente, nakalagay ang kanyang posisyon bilang Senior Health Program Officer ng DOH. Siya ay nagsisilbi umano bilang Secretariat Staff ng Philippine Council of Mental Health. Dumadalo rin si Pura Lucavega sa mga webinar na isinagawa ng DOH katulad na lang sa naging pilot testing para sa Lusog Isip app noong 2021. So confirm makabayan, sa panahon po ni FPRRD, itong si Pura ay nagtrabaho yan sa DOH. Ngayon, ito rin ang isa sa nagulat. Alam nyo, di ba talagang sumabog ngayon ang pangalan po ni TD Casino dahil po doon sa isang uploader sa Commonwealth na incident makabayan, yung hinara nga, yung tungkol kay BP ni Sara. Si TD Casino, abay nagpa-limelight na naman po makabayan. Sabi niya dito, sabi ng balita, TD Casino, sa pag-aristo kay Pura Lucavega, sana ang ikulong ng polis yung mga korap. Which is agree ko naman ko dyan. Ang dapat ikulong po ng mga polis ay yung mga korap. Pero hindi ako agree sa kanya na suportado niya itong si Pura Lucavega makabayan. Parang baliwala lang sa kanya yung ginawa po ni Pura na pagpalapastangan po ng paniniwala ng mga Katoliko. 'Di ba? Ang pangit po ng ginawa ni Pura Lucavega na parang nakikita natin dito na okay lang kay TD Casino. Alam naman po natin, itong si TD Casino ay ok talaga yan sa lipunan, salot ng lipunan, kasi nga affiliated siya doon sa mga makakaliwang grupo mga kabayan. So, babasahin lang po natin ang konteksto. Sabi dito, umalma si dating bayan mo na party list Representative TD Casino sa naging pag-aristo sa drug queen na si Amadeo Fernando Pagente na mas kilala bilang Pura Lucavega. Matatadaang inihayag ng Manila or MPD noong Merkules, October 4 na isang warrant of arrest ang inisyo laban kay Pura. So, edito natin makabayan para to make the story short. Sana, sabi ni TD Casino, sana ang ikulong ng pulis yung mga magnanakaw ng milyon-milyong nangkaban sa bayan. Yung mga korap at abusadong opisyal, mga smuggler at hoarder, mga pumapatay at lumalabag sa karapatang pantao. Agree ko doon, pero sana rin po kakasuhan at ikulong itong si TD Casino makabayan. Kasi itong gum na to ay isang salot ng lipunan. Sila dito ang dumagdag po at nagpabigat sa problema dyan sa Pilipinas. Yang si TD Casino, dapat kasuhan yan at dapat din po ikulong yung makabayan para magsama silang dalawa ni Pura Lucavega. Okay ba? Anyways, mga kabayan, i-share po natin before tayo pumunta doon sa balita po ng PhilHealth, kasi meron tayong pasabog dito. Share natin po si Ryan from Virginia, USA. Carclia, nandiyan rin po si CCTV, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chancha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And hi to Ma'am Josefina Guzo, behind the EJTV from South Korea, Aurora David, Imi Sarino, Vina Kelyet. Hi to Nonoy Floren Hills, Manolito Ventura, May Santos from Rodriguez, Montalban, Rizal, Rolando Madarang, Romana Villapando, Maria Cristina Fernandez. Hi to Kaluyal Wanabeth, Rini Ranua, Romana Villapando, Martel T, and hi to John Ray Kalunsag. Okay, so dito na tayo sa issue ng PhilHealth makabayan. Kasi ito very alarming talaga. Ayaw na ayaw ko kasi na gagawin tayong tanga ng taga PhilHealth. Baka pag-aakala nila na wala tayong alam tungkol to sa mga ITs mga kabayan. Di ba kahapon sinabi ko na kapag mayroon pong isang IT na nakapanood po sa interview ng taga PhilHealth, yung spokesperson, matatawa talaga mga kabayan. At dito nga, hindi tayo nagkamali, may nag-react po na isang IT excuse mga kabayan. Kasi nga feeling niya na parang pinagtakpan dito ang totoong nangyari o totoong estado ngayon ng PhilHealth. So, for more details, let's watch this. Hindi ko rin kayang i-discount kung walang Pilipinong miyembro ng Medusa. Kasi mahusay nga. Mahusay din ang Pinoy. Naman talaga yan. Gustong paimbestigahan ng ilang kongresista ang pang-hack sa PhilHealth. Lalo ngayong posibleng ibenta na raw sa mga scammer ang datos. Pero giit ng PhilHealth, lumang datos ang na-hack. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte.
Dito sa website ng Osin Corp, in-upload ang PhilHealth files na nahack ng Medusa ransomware group. Mahigit 40 minuto ang haba nito at ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, mahigit 600 gigabytes ang size o laki ng mga in-upload na data. Kasama sa nananakaw ng mga datos ang GSIS ID ng ilang empleyado ng PhilHealth at mga detalye sa kanilang ATM card. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D, nasa huling stage na ang ginagawa ng hackers kung saan ibibenta na ang mga nakaw na datos sa mga scammer. Ang kanilang magiging biktima ay hindi na po yung organisasyon, kung hindi yung mga taong hawak nila yung mga personally identifiable information. Usually, bibenta po nila yan sa mga scammers at gagamitin po nila yan upang kayo po ay ma-fish, yung alam niyo na yung phishing at saka scamming. Pero sabi ng PhilHealth, mga lumang datos ang nanakaw ng mga scammer. Yung kasing mga employees data is mga around records ng 2006 or 2009. So, hindi naman siya mga current na employees. Mga old documents naman siya. May mga contract, may mga minutes of the meeting, may mga internal memo. So, yun po yung mga iba na doon na kasama sa nakuha. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang PhilHealth sa GSIS, Land Bank at Pag-ibig Fund para mapalitan ang pino-password ng mga employees' ID at bank cards na nakompromiso. Aminado rin ang PhilHealth na posibleng nagkaroon ng access ang mga hackers sa ilang hospital transaction ng members. Kaya posibleng nakuha na rin ang ilang personal information, medical history at payment coverage ng ilang PhilHealth members. Pero hindi pa raw tukoy ng PhilHealth kung apektado rin ang mga miyembro ng ransomware attack. Nagbigay tayo ng notice to the public agad-agad na mag-take ng precautionary measures and to be more vigilant kasi nga ay baka may mga personal identifiable information na magamit doon para na makita doon at magamit ng mga kriminal for identity theft. Pero kung ang DICT ang tatanungin, may PhilHealth members na nakompromiso sa nangyaring hacking. Meron bang members' data that was compromised? Yes. The answer is yes. Pinaiimbestigahan na rin ng Makabayan Block sa House Committee on Information and Communications Technology ang ransomware attack. Dapat daw ay maipaliwanag ng maayos ng PhilHealth ang extent o lawak ng data breach para na rin mapalakas ang cybersecurity ng health state insurer. Naniniwala rin ang advocacy group na Digital Pinoys na pinagtatakpan ng PhilHealth ang lawak ng ransomware attack. I think they're trying to cover up, trying to downplay the severity of the incident. Then PhilHealth has to face the truth that they should disclose how big is the extent of the breach. So the number one, so the facts are, ito yung facts. Number one, hindi pa kompleto yung kanilang reveal. Yung kanilang reveal. Yeah, Ang okay. ginagawa pa lang nila is a little bit of a teaser para ipakita na meron silang hawak. I think kahit tapos na yung deadline, they're still hoping that we will negotiate. Yeah, tama. So, and based on those data, it seems that they are authentic. The data that we saw are mahirap i-fabricate, no? Because they are most of them are, well, Medusa operates internationally, and the data that we saw includes pictures of people consistent with the names in payroll systems, for example, and their IDs in PhilHealth, and some IDs also of GSIS, and unfortunately some ATM cards. So it seems very consistent to be a fabrication. Okay. So, thank you po for that honesty. So, ang ibig sabihin, nung tinignan natin, authentic yung mga nilabas nila. And ang sabi nyo nga, parang ano yun parang pinapakita nila, do not underestimate us. Oo. Dahil hawak namin ang hawak namin tunay. Okay. Ngayon po, doon sa cyber attack ho kasi ito, cyber attack talaga itong kaso. This is classified as a cyber attack. Okay. At this point, from the start na napasok to this point na baga tinatagan nagpaso na yung deadline at may mga nilabas na sila, nasa na ho tayo dun sa ating counter dito or yung tugon natin sa nangyaring ito? Where are we now? Po, ma'am. Napakaganda, no? At may binigyan niyo ako ng pagkakataon na ipaliwanag. So, meron tayong framework na ginagamit na sinulat natin sa National Cybersecurity Plan, no? So, nung unang lumabas yan, nung September 22 yata yun, no? It's Friday, nandun tayo sa identify phase, which is sino ang attacker, ano ang ginawa,
gaano kalaki ang damage. So, immediately on Friday, nalaman natin, pati yung sorry kung magiging technical, pati yung mga files, saan binato yung files na malicious, etc. Nakita natin lahat yan. At nagpapasalamat ako sa PhilHealth dahil tumawag sila agad sa Department of Information Communications Technology. Naka-respond yung ating Computer Emergency Response Team. Followed that by containment. So papasin niyo may isang linggo yata na hindi nakapagbigay ng online services ang PhilHealth. Okay. Dahil nagkasundo kami with PhilHealth na para hindi kumalat ang sitwasyon. Quiet. Yeah. Kasi kung hindi, baka tamaan yung PhilHealth members database. Hindi lang yon. Interconnected na po yung gobyerno natin at ang PhilHealth ay nakakonekta na po sa DICT Super App. Oo, so kapag baka kumalat so kinontain natin yon. So pasensya na ako, nagmumukha parang action movie. No? Pero parang gano'n nga. Yes. Para sa talaga siyang sunog eh. So i-contain mo. Nangyari yan ng mga 1 linggo. Ngayon naman, nandoon na tayo sa phase na binabalik na natin yung mga serbisyo. Kaya kung papasinin ninyo, online na si PhilHealth. At tayo medyo confident na hindi na sila yung mga online services ay kung tinamaan man yung iba na i-recover na natin at naibalik na natin sa isang estado na gumagana na uli sila. Okay. So, lahat ng ito ngayon, in fact, I would like to say pala, hindi pala believe, no? But you should confirm with PhilHealth that they are now back to their normal operations. But, ito yung but. Ang isa pong ransomware attack ay may 3 stages. Yung first ay yung nangyari nung mga nakaraang linggo. Tinanggalan tayo ng access sa sarili nating data. Hindi mabuksan. Para maningil sila ng $300,000. Hindi tayo nagbayad. So ngayon, stage 2. Ang stage 2 is i-reveal nila yung information. Yun naman ngayon ang next response natin. Ano ang tamang response pag reveal nila yung information? So, kailangan nating maglalabas ang DICT ng series of advisories to advise our kababayans na just in case kasama kayo doon or kahit di kayo kasama, kung feeling nyo lang kasama kayo, kasi sobrang dami ng mga files, baka mamin papakita, no? Ang dapat yung gawin, i-change nyo ang password ninyo, i-change nyo ang PIN numbers ninyo. Kung gagamit kayo ng password, wag nyo pong gagamitin yung mga password na obvious tulad ng birthday ninyo. Kasi yung birthday, nandoon yun sa mga, lalo na yung mga empleyado ng PhilHealth na nandoon yung mga data sa mga payroll at ID. So wag nyo gamitin yung address, next of kin, emergency contact, tanggalin nyo yun. Mas maganda gumamit kayo ng password manager. Mga wedding anniversary yan. Yung mga anniversary, tanggalin nyo yun. So magbago kayo ng mga passwords. At syempre, kailangan nyo rin manmanan yung inyong social media dahil baka gamitin din yung mga pictures na nakuha nila para sila ay mag-identity Saka may number no? May telephone number, sir Oo, kasi may mga nakuha silang ID ng mga PhilHealth telephone employees. number, hindi ho ba? Okay, so in other words, yung katanungan, nasa na tayo ngayon, ang sinasabi nyo nga, the first step na ginawa talaga, yun din yung answer doon, bakit daw medyo delayed ang pagsabi sa publiko. Because nga, yung kinuha nyo muna kung sino, tahimik muna at kinuha nyo kung sino sila at nalaman nga itong Medusa ransomware para syndicate. And then, ang sinunod yung steps, containment. Ibig sabihin, yung baga inaano natin yung effect, no? Kinontain natin. And then yung third nga, nandito na tayo para labanan kung ano yung mga pwede nilang ilabas. Okay, nandun na rin tayo. Na hawak nila. Yes. Okay. I just want to ask, no, because sa kanina po din, na ano ko to, na because nga sinabi nyo na rin kanina, international ito, are we planning, the DICT, planning to work with other countries to combat this group and other kind of cyber crime, itong mga ginagawang atake nitong mga parang teroristang ito? Napakaganda ng tanong nyo po, Ma'am Pilita, no? Alam nyo, at saka Sir Angelo, no? Ngayon, nandito ako sa Japan. Tayo ang nag-co-chair ng ASEAN-Japan Cybersecurity Policy Meeting. At dito pinag-usapan natin ang information sharing with the entire ASEAN countries along with Japan who sponsored this particular meeting. Alam nyo po, hindi lang po tayong tinamaan. Tinamaan din Sony, which is a very large company here in Japan. India po, meron na ngayon. Nagpaparansom din, and France po.
Cyprus, tinamaan. Venezuela, tinamaan. Marami pong tinamaan. So, international syndicate talaga. It is really an international concern. So, ito na po yung mapapansin nyo, yung eyebags nga po natin, medyo mabigat-bigat na, no? We need to really get international cooperation on information sharing and a coordinated response because these people are hiding everywhere. Cyberspace knows no boundaries. These people, for all you know, might be hiding under a palm tree in a beach. Yeah, that's right. Or in an underground dug hole, di ba? Yes. Anyway, hindi yung imagination natin kung ano itsura ng mga sindikato, di ba? Medyo sophisticated maaari itong mga to. Hindi ho ba? At hindi lang po ito, nagbigay na kami sa DFA. Nandito nga po ako ngayon sa embassy natin sa Japan, ano? Nag-uusap din po kami ni ASEC Alain ngayon, no? Denega. At kami po ay nagbibigay na rin po ng aming assent para tayo ay sumali sa Counter Ransomware Initiative. We were invited by Australia and the United States to join. That's good to know, sir, that you are there already and already nandun na po tayo na to participate and to be part of the laban sa mga ganitong klase. I'm very happy to know that, sir. Okay, lipat ko muna kay partner Angelo. Ay, magandang hapon po, Yusek D. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Angelo. Sir. Malikot lang po yung imahinasyon ng ating mga kababayan. Very noted na kung sa abilidad dito sa mga cyber attacks na ito. Very notable na maalala natin, Pinoy, ang kagalingan ng Pilipino. Palagay niyo po ba hindi Pilipino nagtatago sa international name lang ito? Hindi Pilipino nasa likod nito. Sa Amerika nga, yung mga tali ng mga eleksyon doon nabalita lang na may mga Pinoy na nakikialam sa kanilang computer ay nagkakaroon ng problema. Tama po, Sir Angelo, no? Unang-una, itong Medusa ay hindi naman bago ito. It is minaman mo na ito ng international community mula pa noong 2020. Ito po, marami na po talaga silang nabiktima, and this is one of the more organized groups. Batay sa aming analysis, pasok na pasok po doon sa international modus operandi nila. In fact, nasa stage 2 tayo ngayon, papasok pa po yan sa stage 3, which is misinformation. Gagawa nila ng kwento yung mga datos na hawak nila. Magmumukha tayong WikiLeaks. Ganyan ang style talaga nila. Sisirain. So, at pati yung kanilang mga assets na ginagamit, kung saan sila nagpa-publish, kung nasaan ang kanilang mga blogging sites, ay consistent doon sa international modus operandi nila. So masasabi ko na yung umatake sa atin ay pareho ng mga umatake rin sa mga bansang nabanggit ko tulad ng Venezuela, ng Cyprus, at ng iba't iba pang mga bansa na naging biktima din ng Medusa. That said, Brother Angelo, hindi ko rin kayang i-discount kung walang Pilipinong miyembro ng Medusa. Kasi mahusay nga. Diba? Posible rin naman talaga yan. Because this is a very loose organization. Alam niyo po, baka iba-iba rin ang miyembro niyan no? Noong unang panahon po, nung ako'y nagtatrabaho sa pribadong sektor, ako rin naman po ay na-involve sa mga ganyan. At nagpapasalamat ako dun sa experience kong ganyan dahil may mga kaibigan tayong nasa mga channel groups ng mga hackers. Nakakakuha tayo ng advanced information. Mga Pinoy po ito. Na makabayad lang ngayon, dati nating kaibigan, walang bayad, nag-o-offer sa atin ng nagte-text nga minsan boss, palabas na yung na may video na silang ginagawa. So, hindi rin talaga malayo na may mga Pinoy din nilang kasama rin sa alam mo, pag hacker ka, tawag nga namin sa collective kasi hindi kami magkakilala. Hindi kami magkakilala doon. So parang collective lang kayo ng mga aliases. So they don't know each other. They're working with each other but they don't know each other. Pagka magkakita kayo sa coffee shop, di mo alam na kasamahan mo siya. Correct. Except yung core group. Mayroong siyempre core group yan. Yung may-ari. Sila yung nagpapaandar. Pero yung collectives that operate, hindi sila magkakilala. Yun, naalala mo, naging very popular yun si I Love You Virus hacker. Di ba? Hindi na daw ma-reach Nagulat nga yun na ganun kalaki pala yung effect. Oo. Dahil sa galing ng isang Pilipino.
Kinuha ng FBI yata yun. Ang tanong, isa pang tanong, Yusek, interesado lang. Yung ating pang infrastructure sa DICT to combat na mga ganito, na talaga nag-level up na talaga yung uri ng krimen na pinapatakbo sa cyber. Ano po, kumusta po yung DICT? Masasabi po ba ninyo na may kakayahan tayo, sapat ba tayo para talaga ito curb future incidents? Nako, maraming salamat tuloy sa tanong nyo yan. Gusto ko na rin banggitin sa inyo na humingi nga kami ng tulong sa Kongreso dahil binawasan pa ang budget para sa cybersecurity defenses. Hindi lamang sa amin, kundi pati sa ibang ahensya. Yung attached agency namin na Cybercrime Investigation Coordinating Center, binawasan din. We're trying. I would like to believe na kung meron kami ng mga tools na nagagamit namin nung ako nga ay nasa private sector, no, mas mabilis kaming nakapag-respond. Siguro mas mabilis naming na-analyze yung sitwasyon at baka mas nai-up namin at half the time yung mga systems ng PhilHealth. Nakapag-advise kami ng mas mabilis sa PhilHealth na pwede nyo nang iakyat yung mga systems ninyo. But as it is right now, mano-mano kasi, no? We have tools. Hindi naman natin pwede i-discount yon, but I really would like to commend the hard work of not only the ICT personnel but also the PhilHealth personnel who are doing this very, very manually, computer by computer by computer, trying to fight the spread of that particular, if I may call it virus, no? Pero technically hindi siya virus, it's a malware. Maraming kasing mga magagaling, ngunit wala silang paraan upang ipakita yung galing nila. Kaya ngayon, gumagawa na tayo ng hackathons with college students. Nagbubuo na rin tayo ng mga professional groups with cybersecurity at nagre-recruit na rin tayo ng mga cybersecurity professionals sa gobyerno para maipakita na itong mga creative skills ninyo na ginagamit sa akin, pwede nyo naman din gamitin sa Pilipinas at no, we appeal. Alam ko mababa ang sweldo sa gobyerno. Ako sabi ko nga, galing ako sa private sector. At we just appeal to their sense of patriotism and serve government. Kahit may kahit 4 years. And then after that, lumabas na rin sila. Magandang experience at least. No? Okay, so dito mga kabayan, kumpirmado po na mag-hire na ngayon yung gobyerno natin, yung DICT na mga hackers. Alam niyo, don't be afraid kung sa mga term po ng hackers kasi meron namang mga bait po ng mga hacker, mga kabayan. Ang tinatawag po dito ng mga bait po ng mga hacker is white hat sila ng mga hacker. White hat na mga hacker. Yung black hat naman, sila yung mga, may baka utak o talaga eh. Alam nyo, yung mga white hat, magaling rin po yung mga kabayan. Pero hindi na ito ginawa po ang kanilang skill sa pagiging hacker na gumawa ito ng mga hindi maganda. For example, na nakawin nila yung isang bangko. Alam nyo, kayang-kaya ng mga kabayan, yung in just one snap, kaya-kaya nila na nakawin po yung mga account nyo dyan sa bangko. Pero hindi yan ginagawa po ng mga white hat. Ang gumagawa niyan, yung mga black hat, mga kabayan. At saka yung mga black hat, mga delikado rin po sila eh. So, kumpirmado dito na yung ating analysis from our previous vlogs tungkol dito sa PhilHealth na kung saan ang pwede dito na kumalaban po sa isang hacker po, mga kabayan. O, di ba? Di ba? Sakto po ating analysis. Kasi may kunting alam lang po si Sir Ivan sa mga IT. At ang ayaw ko kasi, nagagawin tayong tanga ng taga PhilHealth, mga kabayan, na parang walang alam dito yung ibang mga ITs tungkol dito sa kanilang mga sinasabi na ito yung sitwasyon, ito ng ganyan, hindi naman masyadong massive po yung kanilang ginawang atake dito. Alam nyo, 600 gigabyte, do you think sa mga website ang huyan makukuha, mga kabayan? No, hindi po sa mga server huyan makukuha. So dapat i-clear dito ng taga PhilHealth para hindi po mabigla yung mga membro po ng mga PhilHealth in the future kung merong gagawin dito na third wave yung mga hacker, mga kabayan. Kasi yung pong third wave, hindi na talaga makadelikado or baka kaya na po natin na makabayan, malikayan. Ano ba sa Tagalog sa malikayan? Maiwasan kung anong posible po na mangyayari sa mga accounts natin, for example, sa ating mga bangko, sa ating mga ATMs. Pero ngayon pala, makabayan, ako po nanawagan sa lahat po ng mga membro ng PhilHealth, palitan nyo po ang inyong mga passwords at sa inyong mga credentials, medyo ibahin nyo rin po ng konti, mga kabayan. This is only for the security purposes, okay? So anyways, yan po din mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip natin mga commercials. Thank you so much.
So mga kabayan, before po natin tapusin natin programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, thank you for giving this blessed day to me. Thank you for your love and for the gift of life. My only request to you is to keep my family safe and healthy always. Cover us with your white light of protection and let no harm fall upon us. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang